Read our text this morning. We are now in Luke chapter 18, verses 1 to 8. Yun po ang teksto natin. Luke 18, verses 1 to 8. So church, hear the word of the Lord. And he told them a parable to the effect that they ought always to pray and not lose heart. He said, in a certain city there was a judge who neither feared God nor respected men. And there was a widow in that city who kept coming to him and saying, "Give me justice against my adversary." For a while he refused, but afterward he said to himself, "Though I neither fear God nor respect men, yet because of this widow keeps bothering me, I will give her justice, so that she will not beat me down by her continual coming." And the Lord said, "Hear what the unrighteous judge says. And will not God give justice to his elect, who cry to him day and night? Will he delay long over them? I tell you, he will give justice to them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, will he find faith on earth?" Church, this is the word of the Lord. Amen. Sige po. Please be seated. Sabi po ni Robert Murray McCheyne, "You wish to humble a man? Ask him about his prayer life." Nakuha po ba niyo yun? Sinasabi niya na kung sino mang Kristiyano ang kinakailangang gawing mapagpakumbaba, tanungin mo siya tungkol sa estado ng kanyang prayer life. Maraming mga Kristiyano ang magagaling sa diskusyonan ng theology. Supralapsarian, infralapsarian, about the Trinity. Marami rin po ang may alam sa Biblia. They know the biblical languages, the cultural setting, the background of every Bible. They can tell it. They memorize many verses. At marami din pong eksperto sa pananampalataya, mga into apologetics. They can defend the faith against especially mga atheists, mga ibang philosophers. Kung gusto mo silang patahimikin, tanungin mo kung lagi ba silang nananalangin. I hope you get it. Lumalabas po na marami pong magagaling sa kaalaman sa Biblia, let's say, pero nagfe-fail naman in terms of their spiritual life, especially sa prayer life nila. They're good in knowledge, pero in their piety, spiritual life, especially spending time with the Lord, they fail. Ako nga po, pagka gusto nyo akong patahimikin, tanongin niyo po ako. Because everyone surely will fail. Yes, we do pray, pero the question is it dynamic? Is it really, robust, strong? That's why, especially as pastors, yun po ang dapat hindi pabayaan. But not only pastors, all of us. Much more, of course, sa mga pastors, pero all of us. Tulad marahil ng mga Pariseo o ibang mga disipulo, sila ay nakatuon ng husto sa mga katotohanan sa Biblia, pero pagdating sa pananampalataya, sa mga pinaniniwalaan nila, sa mga alam nila sa Biblia, sila ay mahina dahil sa pagbabaliwala sa pananalangin. Well, we can also say na marahil sila po ay religious enough to pray in the streets, to pray, in the temple. Maybe they're just doing the ritual, pero in essence, sila po talaga ay hindi napapagtibay
sa kanilang pagsunod sa Diyos because it is not a real piety. Actually, gusto ko rin pong gamitin yung kaunawaan na it also applies, puro ka naman pray, pero hindi naman matibay yung theology, no? So I think it should be balanced. Marami pong mga relihiyoso, pero pag nananalangin sila, yung content ng panalangin ay hindi po talaga baka ang Diyos parang hindi rin maintindihan ng Diyos yung pinapanalangin natin. Ang sermong ito ay pinamagatang, when the Lord returns, will He find faith? When the Lord returns, will He find faith? Base sa ating teksto. This study, of course, in the last verse, dun po natin nakuha yung title because the Lord is actually not, again, challenging or encouraging the disciples na sa aking pagbabalik, makatagpo ba talaga ako ng mga tao na nananampalataya patuloy sa akin? Kasi tulad ng sinabi ko, ito ang mararanasan sa mundong ito. Ito ang pagdaraanan ng mga disipulo. At sa lahat ng journey, sa journey na ito, may makikita kaya ako na nagpapatuloy sa pananampalataya. Especially ang punto dito, yung persistency sa pananalangin. Magiging consistent ka ba sa Diyos? Ang sentrong mensahe nito ay, Jesus seeks for His disciples to grow in faith through ceaseless prayer as they await His imminent return. Again, Jesus seeks for His disciples to grow in faith through ceaseless prayer as they await His imminent return. Ceaseless means nagpapatuloy, hindi humihinto, imminent, nalalapit. Sa Tagalog, hinahangad ni Jesus na lumago ang kanyang mga disipulo sa pananampalataya sa pamamagitan ng walang tigil na panalangin habang hinihintay nila ang kanyang nalalapit na pagbabalik. Tatlong katangian sa pananalangin ang binibigyang diin nito sa teksto. So the focus here surely is about prayer, and there are three characteristics na makikita natin dito na binibigyang diin. Anong klaseng panalangin dapat? Una, steadfastness in prayer. Pangalawa, persistence in prayer. And third, robustness in prayer. Robustness in prayer. Kung papansinin po ninyo, baka sabihin nyo, steadfastness, persistence, parang pareho lang yon. Robustness, parang parehos lang din. Pero of course, may some kind of they're related, maybe, somehow, or interconnected, pero magkakaiba po yung pinupunto, of course. When we talk about steadfastness, ito daw po ay lumalabas na kahit anong mangyari, hindi ka magpapadala. Kung may mga mahihirap na sitwasyon, hindi ka magpapadala doon, patuloy ka pa rin mananatili constantly. Alam niyo po yung ibon na hawk, of course hawk, hindi ko alam kung hawk yun or falcon, yung parang may ginagawa po siya na sa ere, kahit sa storm. Meron nga pong laruan nun yung nakabalance lagi. Ganun po, meron ako nakitang video na kahit malakas na yung hangin, steady pa rin siya. So yun po yung idea na sa kabila ng anumang mga haharapin natin, nagpapatuloy. Steadfast. Yung persistence, ito po yung nagpupursige, yung paulit-ulit, ginagawa mo pa rin. Hindi ka tumitigil. Yung robustness, marami po akong naisip, ito po yung word na naisip ko. Kasi I'm thinking about, dito po sa parting ito, na yung panalangin, binigyang kaunawaan ni Jesus na ito yung Diyos. Siya ang Diyos who is long-suffering, He is patient. That's why you should be encouraged to pray compared to the judge.
So dahil sa kaunawaan na yon, dapat ikaw ay magkaroon ng maayos na pananalangin. Yung pananalangin na punong-puno, pananalangin na maayos yung pagkaunawa sa Diyos, panalangin na matibay, matatag, yung robustness in prayer. Ayun po. So magsimula po tayo sa una in verse 1, steadfastness in prayer. Kasunod ng mensaheng pinahayag ni Jesus sa mga disipulo patungkol sa pagdating ng kaharian ng Diyos, pinagtibay niya ang kahalagahan ng pananampalataya sa pamamagitan ng parabulo. Again, we are just continuing, and doon po sa previous verses, yes, we know na si Jesus po ay natanong po ba? Yes, being asked by the Pharisees about when the kingdom of God would come. So ang naging paksa po dito ay patungkol sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Kasunod po na nangyari, dito po sa chapter 18 ngayon, verse 1, si Jesus po ay nagbigay ng parabulo. Okay? O kaya pinagtibay niya yung kahalagahan ng pananampalataya. Kasi nga po, makikita din po natin dito na ang tamang tugon sa kaharian ng Diyos ay hindi yung malaman mo yung detalye at ikaw ay maghahanda. Dapat, ang tamang tugon ay ikaw ay manampalataya kay Jesus. So dito po, sa paksa ng pananampalataya, ang tamang tugon din po ay ikaw ay manalangin. At yung panalangin na yon, binigyan po niya yun ng larawan sa pamamagitan ng parabulo. Actually, 2 parable. Yun po yung susunod na Sunday, which is about the parable of the Pharisee and the tax collector. Okay, so ngayon po, yung unang parable, ang tutuunan natin ng pansin. Sa unang parable, nagbigay si Jesus ng paunang salita rito sa verse 1. I don't know if this is a preface, pero this is like a comment, of course, bakit siya nagbigay ng parable. Tingnan po natin. Sabi sa verse 1, "And he told them a parable to the effect that they ought always to pray and not lose heart." So ito daw po yung rason bakit siya nagbigay ng parable. Ang mga kaganapan sa hinaharap in the future, which is yung kanya pong panunumbalik, ay tunay na hindi kaaya-aya dahil sa kalakip na pagdurusang dala nito. Jesus already told to the disciples, just like in the days of Noah, people are like doing this and doing that, and then all of a sudden, hindi po sila naniwala sa darating na flood or destruction. Yun po ay hindi kaaya-ayang pangyayari. So, also in the days of Sodom, sinasabi, they are living in immorality also. And dumating po yung nagpaulan ang Diyos ng fire and sulfur, sinira at tinupok po or sinira yung city. And yun po ay hindi maayos na sitwasyon. Again, that constitutes the coming of the kingdom of God. So, pagdating daw po ni Jesucristo, sa kanyang panunumbalik, ganun din po ang atin pong mararanasan. So meaning, as disciples, may iba pong mga paniniwala sa eschatology na whatever view, kayo na lang manghula, pero kukunin daw po muna yung mga Kristiyano at darating yung tribulation. And then sinasabi nila, gusto niyo po bang dumaan na ng tribulation? Siyempre, hindi. Mas maganda yung kukunin na tayo ng Diyos, tsaka hahayaang magkaroon ng tribulation dito. Wow, that is really comforting. At least hindi ako magsasuffer sa tribulation na yun. So that means na maybe some disciples ayaw nilang mag-suffer. Pero if we know, itong mga tao na ito at yung mga pagkatapos ng katagumpayan ni Jesus sa krus, nagdusa. Katulad ni Jesus. Kaya nga po yung nalalapit na kamatayan niya, ito rin po yung encouragement ni Jesus, mananangin.
Kaya sa panimulang ito, here in this verse, pinapahayag na ni Jesus ang nararapat na tugon o pamumuhay para mapagtagumpayan ng kanyang mga disipulo ang anumang mga haharaping sitwasyon, lalo na dahil sa pananampalataya sa Kanya. Binibigay na kagad ni Jesus ang rason o kaya ang tugon, ang dapat na aksyon para hindi tayo manghina sa pananampalataya. Sabi ni Kenneth Bailey, I am referring now in this study kay Kenneth Bailey. He has a good study. Dito po, sabi niya, here, a simple piety expressed in trusting prayer is commended as a solution to the fear that robs the believer of his tranquility and the will to endure. Sinasabi po dito na yung simpleng pamumuhay sa Diyos, sa espiritual na pamumuhay na na-express sa pamamagitan ng pananalangin. By the way, hindi po tayo pwede mag-assume na we are living in piety. Actually, yung piety na yun, yung parang masasabi nating devotional life, kung hindi naman talaga wala tayong akto ng pananalangin. Just want to say that because people are like, I'm worshiping the Lord in everything that I do. And that's my devotion. I don't know. Pero the act of prayer itself is the real expression of piety. So sabi po niya muli, ito po ay commended dahil ito po ang solusyon para daw yung ating pagkatakot ay mawala. Magkaroon ng katiwasayan, yun yung tranquility. At magkaroon tayo ng kalakasan na magpatuloy. Ano po yung solusyon? Pananalangin. It also then follows that without prayer, ang resulta po nun, tayo ay namumuhay lagi ng may takot. We are anxious people. Parang isang ganun ka lang, tumba ka na. May kahirapan, ang hirap sumunod. We try to escape what we ought to do. Therefore, it is true. We do agree that the solution to all those things that we are feeling o kaya nararanasan, pananalangin. Pinapatotoo rito na ang dahilan ng kawalan ng katiwasayan sa buhay at pagtitiis ay hindi basta dahil sa pinagdaraanan natin, sa mga pinagdaraanan natin sa buhay. Yes, it is true. Sino po bang hindi manghihina kung makaranas ng pagsubok na matindi? Meron tayong mahal sa buhay na, of course, ayaw nating mangyari na wala or whatever. Nagkaroon ng sakit, nagkaroon ng ganitong sitwasyon. Sino bang hindi manghihina doon? But the point is, it's not merely about those situations ang nagpapahina sa atin, kundi dahil sa kawalan ng tiwala at katatagan sa pananalangin. This is more about spiritual side. Because I do respect, in terms of scientific or medical concerns, meron pong hindi ma-explain. Meron pong yung mga experts na de-depress lang agad without any reason. What's the problem? Something inside the body. And as Christians, we have to respect yung ganun pong, we have to acknowledge na may ganun po. Hindi basta spiritual. But the point here is, in terms of spirituality, the problem is prayerlessness. Ito ang mismong nais ituro ni Jesus sa mga disipulo. Ang pananalangin ay hindi lang para sa mga mas nagpapakabanal, kundi ito ang inaasahang pamumuhay or lifestyle ng bawat disipulo para sa paglago at pagpapatibay ng pananampalataya laban sa kasiraan nito, laban sa deterioration ng faith natin. Now, Christians are not only, ang mga Christians ay hindi lang masasabi natin mga adults. So meaning, the children, the young people, as Christians, all of us
should live in the lifestyle as Christians sa pananalangin. Bilang bata, marunong tayong manalangin na. Matatanda din, marunong tayong manalangin. No one is exempt. Hindi po siya para lang sa mga nagpapakabanal. For example, mga pastor, or yung mga nagpapakabanal na misyonero or whatever. No, for all Christians. We need to have a self-check. Marunong ba tayong manalangin bilang Kristiyano? Ito ang kabuuang mensahe mismo ng layunin ni Jesus dito po sa atin pong teksto sa pagbibigay niya ng parabulo dito. Again, yun na po kaagad yung punto. Paano mo hinaharap ang bawat araw na dumadating? Again, bata man tayo o matanda, we are called to live in a life of faith expressed in prayer. How do you face the day? Of course, as students, you have to prepare. Kung may mga requirements, kung ano man for the day, kailangan nagawa mo na kahapon, may exam, nag-aral ka. Yes, that's it. Pero you know na you cannot easily accomplish things as being one with Christ by your own strength. Bilang nanay or tatay, maraming responsibilidad, mga nagtatrabaho, ito na naman, harapin ko naman yung boss ko, ito na naman yung mga kasama ko sa trabaho na ang hirap tiisin. How do you face the day? Or sa bahay, chaos na naman. No, you cannot, again, trust in your own strength. What's the solution? Come to the Lord in prayer. Saan mo tinutuon ang iyong sarili kapag ikaw ay dumaraan sa mga pagsubok o hindi maayos na sitwasyon? Ito yung sitwasyon ko ngayon, ito yung mahirap na challenge ngayon sa company, or ito yung ginagawa namin ngayon. Hindi ko muna gagawin to, or gagawin ko muna ito. Or I will do this and do that. Well, the answer should be, tinutuon mo yung sarili mo sa Diyos. Tinutuon natin yung sarili natin sa pananalangin. Hindi Diyos ang last resort natin as Christians. He's the first na kailangan nating puntahan. David himself, yes, he's fleeing kapag siya ay chine-chase ng enemy, pero pag siya ay naka-flee, pupunta siya sa sulok at siya ay mananalangin. That's why I'm enjoying now the reading in Psalm. Punong-puno ng refuge. You are my refuge, O Lord. Siya yung sandigan o kaya'y kublihan. Yan po yung mga tanong natin. Nais ipahayag ni Jesus rito na ang solusyon sa ating takot ay panalangin. That's one of the basic message here. So una, steadfastness in prayer. Pangalawa, persistence in prayer. Bilang larawan ng mensaheng ito, sinalaysay ni Jesus ang parabulo. Basahin po natin. Saad ni Jesus, sa verses 2 to 5, He said, "In a certain city, there was a judge who neither feared God nor respected men. And there was a widow in that city who kept coming to him and saying, 'Give me justice against my adversary.' For a while he refused, but afterward he said to himself, 'Though I neither fear God nor respect men, yet because this widow keeps bothering me, I will give her justice, so that she will not beat me down by her continual coming.'" And sabi po una, may isang hukom o kaya'y tagahatol, judge, sa isang syudad, at ang description, wala daw po siyang takot sa Diyos. At wala rin siyang nirerespetong tao. Meron po ba kayong nakilalang ganyang tao? Matindi po yun.
Ibig sabihin, anong Biblia? Anong klaseng Diyos yan? I will not recognize kung ano man yung mga righteousness na kailangang sundin base sa Kanya. Sinong tao ka? Ikaw hari ka? I don't care. Siya po ay masasabi ring pagano. Wala siyang kinikilalang Diyos. Wala siyang nirerespeto, of course. At sinasabi na meron din pong isang babaeng balo. Okay, mapapansin po nating babae, kasi ginamit po dito later on. Ba natin makikita yun? Yet because this widow I will give her justice. So babaeng balo po ito. At sinasabi na pupunta daw po lagi dito sa hukom na ito para siya ay bigyang katarungan laban sa kanyang kaaway. We don't know what happened. Yung iba sinasabi na may problema sa lupa. So, injustice yung nangyari. Pumupunta siya para mapagsilbihan yung kailangang mangyari. Ang mga babaeng balo sa Old Testament ay typical na simbolo ng mga inosente. Yung parang pwede lang lokohin. At mga inaaping walang kapangyarihan. Powerless, oppressed people. Walang kapangyarihan at pwede lang abusuhin. Well, we know na yung mga widow in their time, again, being patriarchal society, ang mga babae, laging nasa bahay, ang magtatrabaho, mga lalaki. Imagine, pag nawala muli yung kanilang asawa, sino magpo-provide? And during that time, yung mga babae, walang pribilehiyo na mag-aral, kasi po sila ay inaasahang nasa bahay lang. At ang mga lalaki ang pinapag-aral dahil sila po ang magtatrabaho later on. Now, namatay yung asawang lalaki, how they can survive? So that's the picture na these people ay walang kakayahan. Okay? Imagine, meron siyang kaso na gusto niyang masolusyonan, wala rin siyang kakayanan, sabi nga, na mabili yung pagkapanalo niya, pero siya po ay pumupunta sa hukom na ito. Dahil dito, sila ay kalimitang nakararanas ng kawalan ng hustisya dahil wala ring sino man ang magtatanggol sa kanila. Sila ay masyadong mahina para pilitin at masyadong mahirap para bilhin ang hustisya. Alam niyo po yun, yung mga widow, sila pa po yung masasabi nating walang courage. Yung tipo na, hindi, kaya mong ipanal, hindi na, wala na akong pag-asa dyan. Yun po yung normal na magiging feeling nila. At sila nga po ay walang pera para sila yung manalo. Wala silang maibibigay. Bukod dito, ang mga balo sa Middle East ay hindi tumutungo daw po sa korte. Dahil ang mga lalaki ang inaasahang tumungo dito. Ibig sabihin, pinoprohibit po yung mga women na pumunta mismo sa korte. Bawal po yun, ang mga lalaki. Ganito kadehado ang mga balong babae sa kanilang panahon. Bilang balo, meron kang kaso na hinaharap na dapat mapagtagumpayan mo, paano mo maipapanalo yun? So lumalabas po automatically, I'm giving up. I will no longer contest. Paano pa ako mananalo dito? Imagine the situation. Ngunit ano ang nangyari sa parabolo? Ang babaeng balo ay hindi nag-atubiling tumungo lagi sa korte para sabihin ang kanyang nais. Sa pagkadehado niya, hindi siya nagpatinag. Lagi siyang pumupunta doon sa hukom, hirap i-please. Hanggang kinalaunan, binigyan ng hustisya ang balong ito, kahit na ang hukom ay walang takot sa Diyos at walang nirerespetong tao. Pinagbigyan ng hukom ang hustisyang nais ng babaeng balo, hindi dahil sa pagkayamot. Although, yun yung one thing na pwede nating aminin dito. So that she will not keep bothering me, sabi po dito. And she will not beat me down by her continual coming. Pero meron pong magandang naging connected story dito na sinasabi na yung
yung repetition ng plea ay hindi lang yung parang nakakabingi. Pero lumalabas na yung boses daw po ng babaeng yon ay maririnig ng hukom na yon na sincero talaga. Yung parang sincere siya sa tonong yon. Kaya nung parang sa patuloy na pagkarinig ng yon, may nagkakaroon ng sense yung plea ng babae. Kailangan po ng katarungan. Hindi pwede na ganito. Pagbigyan niyo po ako, kailangan pong mangyari po ito, hukom. Hindi lang siya yung have mercy on me, forgive me, yung mga ganun pong klaseng repeated words. Pero the voice, the tone of the widow, yun daw po yung nagkaroon ng saysay. Kung bakit kinalaunan, pinagbigyan. Siya ay may puro at malinis na intensyon para magpursige sa hustisyang nararapat sa kanya. May malinis siyang hangarin na walang makakapigil sa kanya kahit dehado po siya. Siya ay hindi nag-atubiling lumapit sa hukom kung saan halos siya ay walang pag-asa para dinggin sa kanyang kahilingan. Think about the situation. Wala po siyang tsansa na pagbigyan sa sitwasyon niya at yun pa yung hukom. Pero again, hindi po siya nag-atubili dahil meron siyang purong intensyon. Ang tanong, anong mga bagay ang hindi mo kailangang ilapit sa Diyos para ipanalangin ito sa Kanya? Ibig ko mong sabihin dito, it is a sarcastic question o kaya ay rhetorical question na wala kang dapat isagot dyan dahil ang totoo ay meron kang laging ilalapit sa Diyos. You can never assume na, hindi ko naman kailangan ipanalangin yan, okay na yan. You cannot claim as if parang hindi mo kailangan ng tulong ng Diyos. Itong ang babaeng ito, halos wala ng pag-asa, lalong-lalo na dun sa klaseng hukom na yon, pinaglaban o kaya'y hiniling pa rin niya yon. Tayo po na merong maayos na Diyos at mas nakikinig sa atin, ayaw pa nating lumapit sa Kanya. And we assume, okay lang yan, kahit hindi na natin kailangang ilapit yan. No, the truth is, lahat ng bagay lumalabas ay kailangan nating ilapit sa Kanya. Ano ang iyong mga tamang rason para ikaw ay hindi na kailangang dumulog sa Diyos sa pananalangin? Do you have a good reason? Do you have an excuse? Lord, hindi naman na kailangan manalangin kasi ito naman Rhetorical question. Sa kabila ng kawalan ng pag-asa, ito po gaano ka nagkapursigidong ipanalangin patuloy ang iyong mga nais sa Diyos, Diyos na tunay na makatarungan sa lahat. I understand na mahirap po yung unanswered prayers. Wala naman nangyayari so what's the sense? Well, you do not know. Especially, for example, if we are sharing the gospel to a particular person, for 100 times, hindi pa rin po naniniwala. Well, they're saying, you don't know. Pagdating sa 101 time, dun siya maniniwala. Ba't kahihinto? Dun itinagda ng Diyos yun So I hope we are getting the sense na yung persistence in prayer. Sa kabila ng kawalan ng pag-asa, dapat tayo po ay pursigido. Ito nga po yung babaeng ito, wala siyang pag-asa Pero persistent po siya. Kasi alam niyang tama yung kanyang nais. Now here comes yung magandang punto po nito. Ito po yung kabuuan Natapos po yung parabolo doon, pero ang punto ni Jesus, ito. Now, first, steadfastness in prayer. Second, persistence in prayer. Third is robustness in prayer.
Now, si Jesus po dito ay nagbigay ng kanyang punto. Binigyang kaunawaan mismo ni Jesus ang parabolong ito. Sabi niya sa verses 6 to 8, "And the Lord said, hear what the unrighteous judge says." Ano yung sinabi? Na I will give justice instead because of this person who kept coming, persistent. So sabi, pakinggan daw natin yung sinasabi ng judge na yun. Hear what the unrighteous judge says. "And will not God give justice to his elect, who cry to him day and night? Will he delay long over them? I tell you, he will give justice to them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, will he find faith on earth?" Ito po yung estilo na nangyayari dito, no? Yung tinatawag na, well, the term is fortiori, yung meron din po sa Jewish, kal vahomer, which is lesser to greater comparison. Ito nga, ganito siya, how much more? So ito po yung estilo na ginagawa ni Jesus dito. Ito ngang judge na ito, hindi kanya kayang pagbigyan basta-basta. At wala pang kapag-asa itong babaeng ito, pero nagpursige, how much more a God who loves His elect, who listens to the ones He loves. Hindi ka papupunta. Yun po ang punto, ano? Kung ang masamang hukom na iyon ay kayang magbigay ng katarungan sa isang taong walang kakayanang makuha ito, paano pa ang mabuting Diyos bilang pinakahukom sa lahat na hindi ipagkakait ang katarungan para sa kanyang mga hinirang na taong may pribilehiyo? That woman, wala siyang privilege to do that, but she is insisting. Compared sa atin, na tayo ay mayroong Diyos, na tayo ay pinili, na tayo ay mayroong pang mabuting Diyos, at tayo ay hindi niya ipagkakait ang anumang nakabubuti sa atin, at tayo pa ang mga taong may pribilehiyo, may privilege na pumunta. Kumbaga sa korte, bukas lagi ang pinto para sa atin. Dito po isa pong magandang elemento dito, yung salitang delay. Sabi po, hindi po yun yung tamang term or translation dyan. Sabi po dito, will he delay long over them? Yung salitang makrothumia, gusto ko nang i-post to kasi na-appreciate ko yung makrothumia, which means one who can and does put his anger far away. Kaya ang tamang translation po is, ang tawag doon, have patience. Maging patient sa atin. Ibig sabihin, ang Diyos daw po ay kayang isantabi yung kanyang galit. O kaya talagang tanggalin yung kanyang galit. Yun ang katangian ng Diyos. Tatlo daw po yung nakalimutan ko na pero hindi na natin kailangang i-discuss. Yung klase ng patience sa New Testament, yung iba, yun nga po yung saysay, pero itong ginamit po dito ay lumalabas ay katangian na kaya niyang isuppress yung galit niya para hindi ka bigyan ng kaparusahan. Nakarelate ako dito kasi pagka ako nagda-drive, for example, ang dali ko magalit. Sabi ko, grabe ang Diyos, kaya niyang isuppress yung galit na yun. And I am unworthy. Pero hindi siya nagagalit sa akin. Yun daw po ang Diyos. Sinasabi ni Jesus na ang Diyos ay may kakayanang isantabi ang kanyang galit o kahit alisin ito. Kaya makakaasa tayong dinggin at tugunan agad ng Diyos dahil sa katangian niyang ito kaysa pagdudahan natin siya. He's quick to listen. And He is able to suppress His anger. Where can we find that? Sinabi rin ni Jesus sa Matthew 11:28-29. He said,
Come to me, all who labor and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. Of course, for some of you who knows, there's a book na pangalan Gentle and Lowly. Ang ganda po nung expansion from that understanding. Sinasabi dito daw po ni-reveal ni Jesus ang tunay na puso niya. Naakala natin siya yung Diyos na, andito ka na naman. Gagawin mo na naman yan eh. No, Jesus here is saying, come to me. For what you need to know, I am gentle and lowly in heart. That's my very heart. Don't ever think that I will reject you right away. I'm quick to listen. I'm gentle. Don't be scared. Ako nga po, nagsisisi ako pagka yung mga anak ko, ang tingin na lagi sa akin pag nagkamali sila. So dahil papaluin sila or what? I'm trying to repent and change the situation na pag sila ay nagkamali, don't be scared. Come here. What happened? And they're open to say, kaysa magtago sila kung ano yung nangyari. No, Jesus is gentle and lowly in heart. Yun ang Diyos natin. Si Jesus ay patuloy na nagbibigay ng mensahe patungkol sa pagdating ng kaharian ng Diyos sa kanyang huling katanungan. Lumabas po muli dito yung parang diin ni Jesus patungkol sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Kasi sabi niya, when the Son of Man comes, will He find faith on earth? Parang sinasabi niya na, pero sa totoo lang, meron ba akong makikita ang totoong na nagtitiwala patuloy sa aking panunumbalik? It is like tawag sa ganyan, hindi naman patama, pero gusto niyang sabihin na ang tunay na mga sumusunod sa akin hanggang sa dulo ay patuloy na magdudulog sa akin. Sa aking panunumbalik, madatatnan ko na patuloy na nagtitiwala sa akin. Lumalabas na ito ang nararapat na tunay na katanungan. Okay, yung question ni Jesus. Kasi po, yung mga Pharisees, ano nga po yung sinabi doon na they're asking about when will the kingdom of God come? Kailan daw darating yung kaharian ng Diyos? Hindi po yun yung katanungan eh. Lumalabas ang katanungan, sa aking panunumbalik, kayo ba ay patuloy na magtitiwala sa akin? Madadatnan ko ba kayo na nagpapatuloy sa akin? Hindi yung alamin natin ano yung mangyayari. Ang katanungan, will the Son of Man, when He comes, find faith on earth? Patuloy na binibigyang diin dito ni Jesus na pananampalataya ang tamang tugon sa pagkatatag ng kaharian ng Diyos. Ito nga po, sinasabing ang pagnanais na ito ni Jesus sa kanyang mga disipulo na mamuhay patuloy sa pananampalataya ay mensaheng para sa kanyang kawan. In other words, this emphasis ay pinupunto niya para sa church. The people of God, of course. But the church to every generation. Kahit mismo ang nalalapit na pagdurusa ni Jesus, inaasahang ang mga disipulo ay patuloy na manampalataya. Kasi it's scary. Our teacher, our rabbi, si Peter nga, ayaw niyang makuha siya. Don't ever say that, Lord. Hindi ka dapat mamatay. Ayaw nila yung picture na yun. Nasaan sila nung pinako si Jesus? They're nowhere to find. But the women stayed. Kaya ang ganda ng character ng woman dito eh. Artistically sa ginawa ni Luke.
Pero nawala yung mga taong yun. Pero ang nais ng Diyos, kahit doon sa dulo ng pagkamatay kong ito, manatili kayo. Hindi nyo alam, sinasabi ko na ito, pero pag dumating mismo yun, alam kong mag-struggle kayo. Pray. Kahit sa haharaping persecution ng early church, inaasahang mananampalataya patuloy ang mga disipulo. Yung destruction of Jerusalem, grabe yung persecution sa mga Kristiyano. What's the answer? Pray always. Kahit sa ating panahon, inaasahang patuloy tayong mga disipulo na manampalataya, anumang pagsubok o kahirapan ng ating hinaharap bilang kawan, bilang church. We're just 2 years. There's still more to come. Even challenges. Young church, yes. Yung iba po, matitindi na po yung hinaharap nila. What's the solution? Pray. Especially as a church. Praying together. Sa madaling salita, matatagpuan kaya tayo ni Jesus bilang kawan na patuloy na nananalangin para sa kanyang kalooban? That's also like a question for us as a church. Makikita ko ba kayo na sama-sama na nananalangin patuloy para mangyari yung aking kalooban? Gaano tayo kapursigidong manalangin patuloy ng sama-sama anuman ang mga pagsubok na ating hinaharap? And last question, gaano rin katatag ang ating mga panalangin bilang ebidensya ng ating malalim na pagkaunawa at pagtitiwala sa Diyos? Dito po pumapasok na kaya tayo nananalangin or ganitong klase yung panalangin natin kasi akala natin ganito yung Diyos. So natetest din po kung gaano kalalim yung pagkaunawa natin sa Diyos kaya tayo ganito nananalangin. So that's why our prayers should be right prayers. Prayers that are like revealed in the Scripture. Yun yung robustness in prayer. That as a church, lumalago po tayo sa maayos na pananalangin. Yung quality ng prayer natin. How nourished we are. Kaya ito yung klaseng panalangin natin. Pahalagaan natin ng husto ang mensahe sa atin sa umagang ito. Muli, sabi, or ang mensahe natin sa umagang ito, Jesus seeks for His disciples to grow in faith through ceaseless prayer as they await His imminent return. Tatlong katangian sa pananalangin ang binigyang diin nito sa teksto. Una, steadfastness in prayer. Persistence in prayer. And last, robustness in prayer. Ito po, gusto ko pong ipakita ito, bagamat these are like something na kailangan lang malaman ko as I preach it, pero gusto ko na pong direktang ipakita ito, yung pag-aaral ni Kenneth Bailey, as our theological reflection. Una, we have to know, prayer conquers fear. Yan po ang sagot. Pananalangin. Pangalawa, persistence in prayer is appropriate to piety. Huwag po kayong magdalawang isip na ginagawa ko lang to kasi kailangan gawin. No, just do it. It's a good habit. Huwag po kayong mag-isip na legalistic lang ako kaya ako ginawa. No, you have to pray. That is appropriate to your spiritual life. In prayer, the believer addresses a loving Father, not a capricious
judge. Yung judge na nasa parable, siya po yung pabago-bago ng isip. Pero meron po tayong Diyos na kung saan siya ay mapagmahal nating Ama. Nagmamalasakit sa atin. Fourth, God is at work in history and will accomplish His purposes and vindicate His elect. Makakaasa po tayo dyan. Kaya it's a good moment kapag tayo po bilang iglesia nagsasama-sama sa pananalangin sa pag-asang ito. Nakakasisiguro ko si tayo. The gospel will succeed and will not fail. And last, fifth, the cry of vindication requires self-examination, lest the faithful themselves fail to keep faith. Ibig pong sabihin, we have to examine kung yung ating mga panalangin ay tama po ba? Yung intention ng ating mga puso ay tama po ba na maayos ba yung panalangin natin? Kasi kung hindi, makaka-apekto po yun sa ating pananampalataya. I hope I'm not mistaken dito po sa akin din pong pagkaunawa sa sinabing ito. It requires self-examination lest the faithful keep themselves fail to keep faith. Or in other words, naisip ko lang din po, sabi nga po, prayer does not change God. Alam po ba natin yun? Hindi natin, sa pananalangin natin, ang nangyari ay hindi natin gustong baguhin yung Diyos. Lord, kailangan ko to, makinig po kayo sa akin, o sige, gagawin ko na para sa iyo. No, in prayer, God changes us. Tayo ang binabago ng Diyos. Kaya nga ako, of course, all of us can testify, pagkatapos nating manalangin, parang iba na yung attitude natin eh. Iba na yung approach natin sa araw eh. Because again, God, one who changes us as we pray. Especially kapag nagbasa ka ng Biblia at ipinalangin mo yan, Lord, akala ko ganun yung dapat mangyari, hindi pala. Few words to say. Huwag kang matakot sa buhay na ito. Bata man o matanda. Sikapin mong manalangin sa bawat pagkakataon, pagkakataon nang hindi ka manghina sa pananampalataya. That's a quick, tawag dito, madali mong malalaman kung bakit ka nanghihina eh. One thing is probably because of prayerlessness. Sikapin nga po natin manalangin sa bawat pagkakataon. Makakaasa kang bibigyang katarungan ng Diyos para sa kanyang kalooban dahil kay Jesus na tinugunan ito sa krus. God is faithful in Jesus Christ. And sabi nga po sa Romans chapter 8:31-32, it says, "What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, will He not also with Him graciously give us all things?" Let us pray. Ngayon, salamat po sa mensaheng ito. Thank you, Lord, because you yourself is concerned about our faith. You're concerned about the way we live as Christians. You're concerned about our spiritual life. While others are saying na hindi na namin kailangan pahalagahan ang spirituality namin because we just have to read the Word, we just have to do what is right, and that's it.
Lord, thank you for this text. Thank you for this record, O Lord, which emphasizes na ang solusyon sa aming mga takot, solusyon sa aming pagkahina, ay ang patuloy na pananalangin. O Diyos, turuan niyo po kami at tulungan niyo din po kami na sa mga susunod na araw, bigyan naming importansya ang oras ng pananalangin. Bilang individual, bilang pamilya, at lalong-lalo na kahit, O Diyos, bilang isang iglesia. Pagtibayin niyo tunay, O Diyos, ang aming pananampalataya sa pamamagitan ng paglago namin, O Diyos, sa pananalangin o kaya pagdulog sa inyo. Salamat, O Diyos, tunay na kumilos po kayo sa amin, mahabag po kayo sa amin. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus.